Maligayang pagdating sa aking YouTube channel Mr. Frog Movie Recap. Dito, naghahatid ako ng mga exciting na buod ng pelikula sa Tagalog. Mula sa aksyon, drama, horror, hanggang sa mga crime thriller, siguradong sulit ang bawat minuto mo sa panonood. Isang ama, isang sanggol, at isang huling paglalakbay. Cargo Movie Recap. Ito ang pinakamalungkot na zombie story na mapapanood mo. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang isang mundo na sinira ng isang nakamamatay na pandemya, isang ama ang ginagawa ng lahat upang mailigtas ang kanyang anak. Matapos siyang makagat ng isang zombie, may 48 oras na lang siya bago tuluyang magbago, at sa loob ng panahong iyon, kailangan niyang humanap ng ligtas na tahanan para sa kanyang sanggol. Nagsisimula ang pelikula sa isang malawak at tahimik na tanawin ng Australian outback. Dahan-dahang lumalapit ang kamera sa isang bahay bangka na unti-unting inaanod sa maulap na ilog. Sa loob ng bangka, maingat na pinapalitan ni Andy, Martin Freeman, ang lampin ng kanyang anak na si Rosie habang si Kay, Susie Porter, ay naghahanda ng kanilang kakaunting pagkain, nanginginig ang kanyang kamay sa pagod. Nagpapalitan sila ng tingin, pagod ngunit puno ng pagmamahal, ipinapakita ang kanilang matibay na samahan sa kabila ng kanilang malagim na sitwasyon. May isang lumang larawan ng pamilya sa lamesa na nagpapahiwatig ng kanilang dating buhay. Sa labas, nakatayo si Andy sa kubyerta, gamit ang binoculars upang suriin ang kapaligiran. Biglang nag-ingay ang radyo, nag-aanunsyo tungkol sa isang ligtas na zona, lumapit si Kay, hinihikayat siyang subukan, ngunit nananatiling nag-aalinlangan si Andy, natatakot na maaaring bitag lamang ito. Pagsapit ng gabi, marahang kinakantahan ni Kay si Rosie ng isang lullaby, isang munting sandali ng kapayapaan sa gitna ng kanilang pagdurusa. Ang tubig ay kumikinang sa ilalim ng buwan, habang maririnig sa malayo ang mga kakaibang ungol, nagpapadala ng kilabot kay Andy. Kinaumagahan, napansin ni Andy ang isang iniwang bangkang pandagat na naipit sa dalampasigan. Habang lumalapit siya sakay ng isang improbisadong raft, natatakot na pinagmamasdan siya ni Kay. Maingat siyang gumagalaw sa loob ng bangka, ang kanyang mga yapok ay kumakalansing sa katahimikan. Nakahanap siya ng ilang latang pagkain, gamot, at flashlight. Ang mga alikabok na natakpan ng mga lumang mapa at sulat ay nagpapahiwatig ng nabigong pagtakas ng dating may-ari. Sa pagbukas niya ng isang kabinet, isang natuyong bangkay ang biglang bumagsak, nakatitig ang hangkag nitong mata. Mabilis niyang kinuha ang kanyang nahanap at bumalik sa kanilang bangka, nananatiling tahimik upang hindi takutin si Kay. Nang gabing iyon, iginiit ni Kay na hindi sila maaaring manatili sa bangka magpakailanman. Paubos na ang kanilang pagkain. Nais niyang makahanap ng ibang tao. Bagaman nag-aalangan, pumayag si Andy, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay bilang tanda ng pagsang-ayon. Maagang umaga, inilagay ni na Andy at Kay si Rosie sa kanyang car seat at naglakbay papasok sa lupa. Habang nagmamaneho, napapaligiran sila ng mga abandonadong sasakyan. Napansin nila ang isang nakataob na truck at huminto upang siyasatin. Nabuksan ni Andy ang isang pinto at nakahanap ng tubig at rasyon. Nakahinga siya ng maluwag at inilagay ito sa kanyang bag. Samantala, sa paghahalughog ni Kay sa isa pang sasakyan, napansin niya ang isang sirang laruan at isang kalahating kain na sandwich. Biglang may kumaluskos. Isang nilalang na may sakit ang biglang sumunggab sa kanya at kinagat siya sa balikat. Mabilis na sumaklolo si Andy, inundayan ng suntok ang nilalang gamit ang isang metal pipe hanggang sa tumigil ito sa paggalaw. Hinawakan ni Kay ang kanyang sugatang balikat, nanginginig habang lumalabas ang dugo. Alam nilang may 48 oras lamang bago siya tuluyang mahawa. Agad silang bumalik sa sasakyan at umalis, bumibigat ang bawat hininga ni Kay sa katotohanang malapit na siyang mawala. Nanginginig ang mga kamay ni Andy habang hawak ang manibela. Pinipigilan ni Kay ang pagdurugo, ngunit unti-unti nang lumalabas ang sintomas. Sa isang inabandonang klinika, nakahanap sila ng isang polyeto na nagpapaliwanag sa mga yugto ng impeksyon, magsisimula ito sa lagnat at pagkahilo, susundan ng pagiging agresibo, at tuluyang magiging isang walang malay na halimaw. Nakita ni Andy ang isang euthanasia kit sa mga gamit. Napatitig siya rito habang nanginginig ang kamay. Nakita ito ni Kay ngunit hindi nagsalita, ang mga mata niya ay puno ng pangunawa. Napagdesisyonan nilang magpatuloy sa paglalakbay patungo sa sinasabing ligtas na zona, umaasang may makakatulong sa kanila bago tuluyang lumala ang kalagayan ni Kay. Sa kanilang paglalakbay, napadaan sila sa isang maliit na pamayanan na tila iniwan na ng mga tao. May ilang bahay na bukas, at may mga sasakyang iniwang nakaparada na tila minadali ang paglikas. Sa isang lumang gasolinahan, nakilala nila si Henry, isang nakaligtas na mukhang sanay na sa sitwasyon. May dala siyang shotgun at mukhang may alam sa paligid.
Inalok niya sila ng tulong at sinabi na may isang klinika sa kalapit na bayan kung saan maaaring may gamot o doktor. Ngunit pagdating nila roon, wala nang natirang tao. Sa halip may sulat sa dugo sa dingding na ganito, tumungo sa Hilaga, sa mga kuweba.at may pag-asa pa. Napaupo si Kay, mukhang pagod at halos hindi na makalakad. Napayakap siya kay Andy, at sa mahinang tinig, sinabi niya, alagaan mo si Rosie. Alam ni Andy ang ibig sabihin nito. Tumulo ang luha niya habang hinahawakan ang kamay ng asawa. Sa malawak at tigang na disyerto ng Australia, naglalakbay si Tumi kasama ang kanyang ama na nahawahan ng virus. Ang kanyang ama ay may mga tanikala sa kamay, at nakatali ang leeg gamit ang isang lubid na nakakabit sa katawan ni Tumi. Tila isang hayop na sunod-sunod lamang ang kanyang ama, sumasayaw-sayaw habang gumagalaw si Tumi upang pigilan siyang sumalakay. Kahit mahina na ito, makikita sa mata ng bata ang pag-asang may paraan pang bumalik ang kanyang ama sa dating sarili. Habang naglalakad, pinagpapaliwanag niya ito ng mga ritual ng kanyang tribo, ang pagsusuot ng putik sa katawan bilang proteksyon laban sa masasamang espiritu, at ang paniniwalang ang kaluluwa ng kanyang ama ay maaari pang maisalbo kung maipapasa ito sa tamang daan. Sa isang maliit na kuweba, dinala niya ito sa isang sagradong lugar ng kanyang tribo, umaasang maaabot niya ang kanilang pamilya bago mahuli ang lahat. Malubha na ang kalagayan ni Kay. Nakatikip ng tela ang kanyang sugat, ngunit halata sa kanyang maputlang balat at malamlam na mata na kaunti na lang ang kanyang oras. Inihiga siya ni Andy sa loob ng isang inabandonang bahay. Halos wala ng lakas si Kay na magsalita, ngunit pilit niyang inabot ang isang piraso ng papel at iniabot ito kay Andy. Isulat mo ito para kay Rosie, mahina niyang pakiusap. Nanginginig ang kamay ni Andy habang sinusulat ang mga salitang ibinubulong ng kanyang asawa, Rosie, mahal na mahal ka namin. Huwag kang susuko. Hanapin mo ang kabutihan sa mundong ito. Napangiti si Kay at hinawakan ang pisngi ni Andy, mahina ngunit puno ng pagmamahal. Sa huling pagkakataon, hinaplos niya ang noo ng kanyang anak bago niya tuluyang ipinikit ang kanyang mga mata. Nangingilid ang luha ni Andy habang dahan-dahan niyang inilabas ang euthanasia kit. Pinisil niya ang kamay ni Kay, at ibinulong niya na, mahal kita, bago niya ito pinalaya sa sakit. Ilang oras matapos ang pagkawala ni Kay, naramdaman ni Andy ang matinding panghihina. Nang tingnan niya ang kanyang braso, nakita niya ang isang sugat na tila kagat, hindi niya napansin kanina na nasugatan siya sa laban. Napaluhod siya, pinipigil ang takot sa kanyang sarili. Alam niyang wala na siyang oras. Gumawa siya ng improbisadong timer gamit ang kanyang relo, itinakda ito sa 48 oras, ang eksaktong oras bago tuluyang mawala ang kanyang pagkatao. Sa kanyang isipan, mayroon lamang isang bagay na mahalaga, matiyak ang kaligtasan ni Rosie. Pinasan niya ang kanyang anak sa kanyang likod, naglagay ng protection sa mukha nito, at nagsimulang maglakad sa matinding init ng araw. Sa ilalim ng matinding init ng araw, unti-unting bumabagal ang paglalakad ni Andy. Ramdam niya ang panghihina, ngunit patuloy siyang sumusulong, mahigpit na yakap si Rosie sa kanyang dibdib. Sa di kalayuan, natanong niya si Tumi, isang batang aboriginal na may dalang kahoy na sibat at tila may kasamang nilalang na nakatali gamit ang isang mahabang lubad, ang kanyang ama na nahawahan ng virus. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Alam ni Tumi na ang lalaking ito ay isang dayuhan sa kanilang lupain, ngunit nang makita niya ang sanggol na bitbit nito, nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa takot patungo sa awa. Saan pa nito, tulungan mo ako, mahina at paos na ang boses ni Andy. Nanginginig na ang kanyang mga tuhod at tila anumang oras ay babagsak. Nag-aalangan si Tumi. Ang kanilang tribo ay may sariling paniniwala tungkol sa mga may sakit, hindi sila basta tumutulong sa mga hindi nila kilala. Ngunit nang makita niyang mahulog si Andy sa lupa, mabilis siyang tumakbo papalapit, may alam akong ligtas na lugar, sabi ni Tumi sa mahinang ngunit kumpiyansang tinig. Pinasan niya si Rosie habang tinutulungan niyang tumayo si Andy. Dinala niya sila sa isang malapit na kuweba kung saan sila pansamantalang makakapagpahinga. Sa loob ng kuweba, pinagmasdan ni Tumi si Andy. Halata niyang nasa huling yugto na ito ng impeksyon, pawisan, nanginginig, at halos wala ng lakas. Hindi ako magtatagal, mahina ngunit matatag na sabi ni Andy. Kailangan niyang magkaroon ng ligtas na tahanan. Pinagmasdan ni Tumi ang sanggol. Si Rosie ay inosenteng natutulog sa loob ng makeshift carrier na nakatali sa dibdib ni Andy. Nag-isip si Tumi. Alam niyang hindi tanggap ng kanyang tribo ang sinuman mula sa labas, lalo na ang isang sanggol na walang kasiguraduhan kung paano nila palalakihin. Ngunit naalala niya ang kanyang sariling ama, kung paano niya pilit na sinubukan itong iligtas, kahit pa walang pag-asang bumalik ito sa dati. May paraan, aniya, ngunit kailangan nating umalis ngayon. Tumayo si Andy, kahit mahirap. Pinilit niyang lakarin ang huling bahagi ng kanilang paglalakbay.
Sa kanyang huling pagsusumikap, ipinasan niya si Rosie sa kanyang likod at iginapos ang sarili gamit ang isang kahoy upang hindi siya tuluyang bumagsak. Ituturo kita sa tamang daan, sabi ni Tumi, ngunit kailangan mong magtiwala. Habang papalapit sa teritoryo ng kanyang tribo, natatakot si Tumi. Alam niyang maaaring hindi nila tanggapin si Andy at Rosie. Sa malayo, nakikita na niya ang kanyang mga kapatid sa tribo, nakasuot ng putik at may hawak na mga sibat bilang proteksyon laban sa sinumang dayuhan. Nagmamadali siyang lumapit. May dala akong isang bata, aniya. Hindi siya katulad ng iba. Kailangan niya tayo. Nagkatinginan ng mga matatanda sa tribo. Tiningnan nila si Rosie, ang walang kamalay-malay na sanggol na ngayon ay may bahagyang bakas ng putik sa kanyang noo, isang tanda ng protection ayon sa kanilang paniniwala. Isang matandang babae, na tila may mataas na posisyon sa tribo, ang lumapit. Pinagmasdan niya si Andy, na halos hindi na makagalaw. Malapit na siyang mawala, wika ng matanda, ngunit ang batang ito, siya'y may bagong simula. Sa isang sagradong seremonya, inilagay nila si Rosie sa gitna ng kanilang bilog, tanda ng pagtanggap sa kanya bilang isa sa kanilang pamilya. Habang ito'y nangyayari, si Andy ay tuluyang bumigay. Tumamba siya sa lupa, nangingisay. Walang takot na lumapit ang mga miyembro ng tribo. Ginamit nila ang kanilang ritual upang bigyan si Andy ng mapayapang paglisan, pinahiran nila ang kanyang katawan ng putik at pinalibutan siya ng kanilang awitin ng pag-alay sa kalikasan. Bago tuluyang mawala ang kanyang ulirat, naisalayan ni Andy ang huling bagay na nais niyang makita si Rosie, ligtas sa mga kamay ng tribo. Dumaan ang magdamag, at sa pagsikat ng araw, nagsimula ng gumalaw ang tribo. Sa kanilang kultura, ang umaga ay simbolo ng panibagong paglalakbay, isang bagong buhay para sa kanila at kay Rosie. Nakapalibot ang grupo sa isang sagradong lugar kung saan nila inilibing si Andy. Sa ibabaw ng kanyang libingan, naglagay sila ng putik at dahon bilang tanda ng kanyang sakripisyo. Ang isang maliit na kahoy na anting-anting ay isinabot sa isang patpat sa tabi ng hukay, isang simbolo ng kanilang pasasalamat at respeto. Si Tumi, na ngayon ay hawak-hawak si Rosie, ay tahimik na nakatayo sa harapan ng libingan. Dahan-dahang inilapat niya ang kanyang palad sa lupa, animoy nag-aalay ng huling pamamaalam kay Andy. Ipinapangako kung aalagaan kita, mahina niyang bulong kay Rosie, habang marahang hinihimas ang noo ng sanggol. Lumapit ang matandang babae mula sa tribo at inilagay ang kamay sa balikat ni Tumi. Siya ngayon ay isa sa atin, aniya, isang bagong simula. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Suporta mo ang nagpapalakas sa akin. Maraming salamat po.